Good morning Pilipinas! Live mula sa Pag-asa, makakasama po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Manny Mendoza para malaman po natin ang magiging lagay ng ating panahon para sa araw na ito at syempre sa darating na weekend. Good morning Mr. Mendoza! Good morning Ma'am Amor sa lahat po ng mga taga-subaybay ng telebisyon ng bayan. Okay, Mr. Mendoza, ano po bang inaasahan natin magiging lagay ng ating panahon para sa araw na ito ng Biyernes? At syempre, dahil nga po ngayon ay Friday, syempre po weekend na naman simula bukas. So, ano po ba ang inaasahan natin? Magiging maganda po ba ang magiging lagay ng panahon natin? At para po yan sa ating mga kabayan na lalabas po ng kanilang mga bahay, lalong-lalo na po yung maghahanda para sa araw ng Pasko. Tulad po ng ating nakikita sa satellite imageries, ito pong Metro Manila, kasama po ang mga rehiyon ng Ilocos, rehiyon po ng Gitnang Luzon, Cordillera, maging Cagayan Valley, ay makararanas po ng maulap na kalangitan na may katamtaman hanggang sa kuminsan ay malakas na hangin. Nagmumula nga po ito sa northeasterlies. And then, ang kanya pong weather ay magkakaroon po ng mahinang pagulan. Sanhi po ito na tinatawag po nating northeast monsoon. Ang nalalabing bahagi po ng bansang Pilipinas, from Metro Manila pababa po hanggang Mindanao ay makararanas po lamang ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Sangayon po sa aming weather interpretation o meteorological data interpretation at mga weather satellite information ay magkakaroon pa rin po tayo ng medyo magandang panahon sa Visayas at sa Mindanao sa susunod pong mga araw. At dito po sa Luzon, kasama po ang Metro Manila, magkakaroon pa rin po tayo ng maulap na papawirin na mayroong mahinang pag-ulan, bunsod pa rin po ng northeast monsoon sa susunod pong mga araw. Ang ibig pong sabihin, wala pong masyadong pagbabago ang weather system o weather po natin na magaganap na mangyayari sa susunod pong 2 o 3 araw. So ayan po, narinig naman po natin na generally po ay maganda pa rin po ang panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero syempre dahil meron pa rin po tayong mga kaulapan, posible pa rin pong magkaroon mga pulupulong pag-ulan o kaya naman po ay pagkidlat, pagkulog. Kaya naman maging handa po tayo sa lahat ng oras. At eto naman po Mr. Mendoza, hindi lamang po yung weather natin dito sa kalupaan yung ating minomonitor, pati na rin po yung lagay ng ating mga karagatan. So ngayon po ba meron pa rin po ba tayo nakataas sa gale warning? At since dominant po ngayon itong pag-iral ng northeast monsoon, saan-saan po ba yung mga baybayin na kabilang sa babalang ito? Tama ka doon, Miss Amor. Nakataas pa rin po yung ating gale warning sa hilagang bahagi po ng Hilagang Luzon, sa kanlurang bahagi po ng Luzon, at sa silangang bahagi po ng gitna at Northern Luzon. Ang mga lugar pong nabanggit ay magkakaroon pa rin po ng mga pag-ulan. At sa ibang bahagi po, lalong-lalo na nga po sa ibaba po nito, makakaroon din po ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. And then, mararanasan po ng mga tao, lalo na nga po yung mga magdaragat, na maalon po hanggang sa napakaalon nga po yung karagatan. At ang taas po ng alon sa mga lugar pong nabanggit ay 4.5 to 5.0 meters. Kaya amin pong pinag-iingat ang lahat po ng mga magdaragat, maliit pong sasakyang pandagat na huwag na po kayong pumalaot sa mga lugar na nabanggit sa buong Luzon po. Upang sa ganoon, maiwasan po natin ang kapahamakan. Inuulit po namin dito sa Pag-asa, nakataas po ang gale warning all over Luzon. Ayan po, narinig po natin para po sa ating mga kababayan na meron po mga maliliit na sakyang pandagat, katulad na lamang po ng mga mangisda doon po sa mga nabanggit na baybayin ni Mr. Mendoza. Lalong-lalo na po sa mga baybayin ng Luzon na kung mag-ingat po yung mga malalaking sakyang pandagat. Pero para naman po doon sa mga small sea crafts, hindi pa po kayo pwedeng pumalaot sa mga areas sa ito. At eto naman po Mr. Mendoza, nito pong mga nakalipas sa araw ay naranasan po ang medyo maulang panahon dito po sa may Mindanao area. Dahil po ito sa trough na low pressure area na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. So ngayon po, dahil wala na po ito sa ating forecast, ano na po ba ang nangyari dito sa LPA na nasa labas? Actually, nung pong mga nakaraang mga araw, mayroon nga po tayong trough of low pressure area. Ito po ay nasa ilalim po ng Mindanao. At ito po ay almost nasa par line po south of Mindanao. And I believe natunaw na po ito na isang low pressure area dahilan nga po nakakahalubilo na po niya ang northeasterly wind flow.
Pero sa kasalukuyan po, meron po kaming nababanaagan na low pressure area sa more or less 2,000 kilometers dito po sa silangan ng Mindanao. At ito pong low pressure area na ito ay may posibilidad na rin pong mabuo bilang ganap na isang tropical depression pagkat kahit na po panahon ng northeast monsoon, nakakaroon pa rin po ng formation or development ng isang tropical depression dito po sa bansang Pilipinas. At kapag ito nga po ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility at maging isang ganap na bagyo, ang kanya pong magiging pangalan ay Alamid. Pero kapag ito nga po ay lumapit sa bansang Pilipinas at lumakas po yung ating northeasterly wind flow or northeast monsoon, inaasahan po rin po natin na matutunaw po o malulusaw po itong low pressure area na ito, assuming na ito nga po ay lalapit at mabubuo bilang low pressure area palapit po ng bansang Pilipinas, lalo na po dito po sa may silangang bahagi ng Mindanao. Nako, sana po hindi na po lumapit pa dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito po nga binabantayan natin na posible maging sama ng panahon, ano? At sana nga po ay maging merry talaga ang ating Christmas. At sana nga po ay walang anumang kahit na anong sama ng panahon na umiral dito sa ating PAR. Mr. Mendoza, last question na lamang, ano? Bukod po dito sa inaabangan natin na Kapaskuhan o araw ng Pasko ngayong linggo na ito, ay inaasahan din po natin ito po nga pagkakaroon natin ng longest night of the year. At ayon po sa Pag-asa, yung po nga astronomical diary natin, ano, nabanggit po dito na posible po itong mangyari December 21 or December 22. So bukas po ay December 21 na. So bukas po ba ay matutuloy itong pinakamahabang gabi natin para sa taong ito ng 2013? At totoo yun, Ma'am Amor. Every year sa buong mundo, nararanasan po natin yung winter solstice. Sa ibang lugar po sa mundo, December 22 po. Dito po sa atin, December 21. Ito po yung nangyayari kapag nga po winter season in the Northern Hemisphere. Yung winter solstice, December 21 or December 22, ang pinakamahaba nga pong gabi all over the world, lalong-lalo na po sa Northern Hemisphere. And then, meron po akong sasabihin sa inyo, ito po yung nangyayari, December 21, hanggang March 20 or 21 the following year. At kapag nga po winter season in the Northern Hemisphere, ang araw po ay nasa ilalim po ng equator. Summer po sa Southern Hemisphere. And then, kapag lumalakas nga po yung ating hanging amihan, ang ibig pong sabihin noon, nagpapatunay lamang na maikli po ang araw sa Northern Hemisphere at doon po pinakamahaba ang gabi sa northern part ng equator. Doon po malapit po sa North Pole, katulad po sa parte po ng Europe, katulad po sa Alaska, sa Canada. Yun pong mga bansa na malapit po sa North Pole, yun po ang nakararanas ng pinakamahabang gabi. At ito po sa Pilipinas, dahil malapit nga po tayo sa equator, hindi po masyadot nating nararanasan yung mahabang gabi. Pero nararanasan din po natin ang mahabang gabi habang ito po ay patuloy na umiiral itong winter solstice na ito hanggang March. Okay, mukhang exciting po yun. Abangan po nating lahat yan. Yung longest night of the year na magaganap nga po bukas, December 21, 2013. And maraming salamat po sa lahat ng ibinigay niyong impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. At syempre, dagdag kaalaman para sa ating lahat. At natunghayan nga po natin si Mr. Manny Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. At ngayon po, para po malaman natin ang lagay ng trapiko, makakasama po natin ang ating road top prince na si Bench Bondo.